Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa anumang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Brian Norman Jr. kontra Derek Cuevas. Fight schedule mga ito, March 29, nagaganapin po sa bansang Amerika. Ito po ay sa Las Vegas sa Fontainebleau. Sa bakbakan na ito nakataya po ang WBO World Welterweight title. Nahon saan mga idol, kung sa boxrec naman tayo, nakatala doon na ang hawak lang po ni Brian Norman Jr. ay ang WBO interim, which is napanalunan niya sa laban nila ni Giovanni Santillan. Ngunit kung doon naman tayo sa boxing scene, kasalukuyang hawak ni Brian Norman ang mismong WBO World Title Belt. So ibig sabihin na promote ito mga idol. Ibig sabihin, siya ang magsisilbing champion dito at dito rin mapatunayan ni Brian Norman Jr. na talagang siya ang kampiyon once na siya po ay makalusot dito sa kanyang laban kay Derek Cuevas. Sa ranking naman ng WBO, boxing scene pa rin ang ating pinagkukuhanan ng information, rank 13 sa WBO itong si Derek Cuevas. So sa bakbakan na ito tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging limado, saan naging dihado itong magkabilang panig. At inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuhang video at nang sa ganon makakuha kayo ng mga basihan, idea sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa pagkapanalo dito po sa naturang sagupaan o dito po sa naturang suntukan. Kaya naman po, nasa inyo ang huling desisyon kung papabor kayo sa aking prediction o hindi. Kaya mga idol, ang buong video ay mahalaga para po sa inyo na yun nga, nangangailangan ng mga basihan. So, bago naman natin ito simulan para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po ndong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Oo. Kaya naman, hindi na natin ito patagalin pat simulan na natin. Unahin natin na alamin ang background dito po sa magsisilbing challenger rank 13 sa WBO na si Derek Cuevas. Si Derek Cuevas po bilang isang professional boxer, may impresyon mong kartada naman ito na 27 wins with 19 wins coming by way of knockout, may isang talo at may isang tabla na rin. Sa kanyang nag-isang talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 30 o 31 anyos ito. Sa boxrec po, ang kanyang height is 5 foot and 9 inches. Pero may mga laban ito na ating pinapanood. Ang height daw nito ay 6 foot and 1 inches. Alin man dyan ang totoo, mga idol, karagdagang advantage yan para sa kanya. So, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 70.37%. Ito po ay isang Puerto Rican. Na kung saan huling napalaban ito, December 1, 2023, Marlon Aguas, panalo by 6-round technical knockout, si Derek Cuevas. Mga idol, matagal-tagal na rin pala, hindi na papalaban ito. Kaya naman, ang kanyang status is inactive. Eksperyensya, karanasan ni Derek Cuevas. Sinuri ko kung ito ba ay dating lumalaban sa Olympic, amateur, dahil alam naman natin na Puerto Rican ito, which is ang Puerto Rico lagi po yung nag-participate sa mga Olympics o amateur. Pero wala po tayong tagpuan na pangalan Derek Cuevas. Oo, baka lumalaban ito sa amateur pero hindi po gaanong nakilala siguro. Kaya wala ang kanyang record. So diretso na tayo sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer. Nagkasagupan nito si Ed Paredes na may 38 wins with 7 losses. Alberto Mosquera na may 28 wins with 5 losses. Albert Minash na may 31 wins with 7 losses. At si Damian Ezekiel Bonele na may 28 and 8 losses. So 23 wins with 8 losses. So ngayon, dadako naman tayo sa skills nitong si Derek Cuevas. Mga idol, boxer puncher po ito. Taglay nito ang 4 na mga galawan o 4 na style. Pressure, defensive, brawler style, counter puncher style.
taglay ang power, timing, accuracy. Epektibo ito mga idol sa mid-range at long range na suntukan. Kasi nga malimit po na siya ang mas lamang sa tangkad, lamang sa haba ng reach o galamay. Pagdating sa depensa, average, ibig sabihin may mga openings na delikado din na masamantala. Sa durability, so sa puntusan lamang ito natatalo. Oo, so may tibay po. Pagka sinasabi naman natin may tibay, ibig sabihin hindi sa lahat ng pagkakataon at panahon. Ibig sabihin, nagkataon lamang na kaya niyang saluhin ang suntok ng kanyang mga nakatunggali. So ngayon sa panig naman ng Amerikano na si Brian Norman Jr. Bilang isang professional boxer, itong si Junior, mga idol, ay may presibo kartada naman. 26 wins with 20 wins coming by way of knockout undefeated. May edad lamang na 24 anyos at ang height 5 foot and 8 inches, reach 72 inches. Orthodox ang stance, gout ratio 76.92%. Last fight, May 18, 2024, nakasagupa si Giovanni Santillan. Itong si Giovanni Santillan, mga idol, may 32-0 ito nung sila po ay magkaharap. So pareho silang undefeated nung naglaban sila. Noon saan mga idol, maraming nagsasabi na mahihirap ang lumusot itong si Brian Norman. Dihado po siya doon. Pero nakuha niyang in-knock-out sa ika-10 round si Giovanni Santillan na liyamado sa kanilang bakbakan. So, dadako naman tayo sa karanasan o experience ni Brian Norman. Sinuri ko rin po kung ito ba dating lumalaban sa amateur. Wala po tayong natagpuan. So, diretso na tayo sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer. Ang pinakamatindi na kalaban nito ay si Giovanni Santillan. Jenelson Figueroa Boha Chica at si Quinton Randal. Pero mas matindi si Giovanni Santillan, mga idol, kasi hawak ni Santillan noon ang WBO interim. Oo. Na kung saan konti lang naniwala sa kakayahan nitong si Brian Norman Jr. na makuha niya may panalo ang laban niya na yon kontra Santillan. Kaya mga idol, yan po ang karanasan ni Brian Norman. Santillan. Nitong si Brian Norman po, mga idol, hindi Santillan pala, si Brian Norman Jr. So, dadak ko naman tayo sa skills ng batang ito. Mga idol, boxer puncher din po ito. Noon saan, pressure puncher style, defensive style, counter puncher style, lumalaban sa brawlan, tututunok bakan o brawler style. Taglay naman ito ang power, hand speed, liksi na galawan, timing at accuracy. Footwork, in and out, moving around, dumay ka sa pagpapartili sa kanyang distansya, sa kanyang tunggali. Noon saan mga idol, pagdating naman sa depensa, masasabi kong average lang din kasi kumakain talaga ng suntok din ang batang ito. At pagdating sa durability, mga idol, masasabi kong may tibay, kumakain din ito ng kamao at siyempre, ang makalaban niya, ang isa sa pinakamatinding prospect na si Giovanni Santillan ay hindi na rin po yun. Masasabi natin na basta-bastang laban. Na kung saan nga, walang naniwala o konti lang naniwala sa kakayahan ni Brian Norman Jr. na manalo doon po sa kanilang labanan na yun. So yan po ang isang Brian Norman Jr. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. So mga idol, timbang-timbangin ninyo, balansehin nyo ng maigi kung alin kayo dito. Kasi nga, comparison ito at detalyado natin or transparent natin ito na inahahayag. So ngayon, simulan na natin. Mga idol, pagdating po ngayon sa sitwasyon, magsisilbing challenger si Derek Cuevas. So, advantage sa champion, marami siya mga pribilehiyo. Noon saan posibleng yan ay kanyang magamit, which is siya ang kampiyon. Ano ba yan? Kung magkaroon ng closed fight, dikit sa scorecard, posibleng sa kampiyon i-award ang laban at sabihin ng mga hurado na hindi naging sapat ang nagawa ng challenger. So yun, isa yon. So mas mabango dito ang kampiyon, mga idol. Ngayon, dadako naman tayo sa rankings, lalo na sa BoxRec. Mga idol, wala po ang pangalan ni Derek Cuevas sa ranking dito po sa welterweight division dahil nga siya ay isa pong inactive. Noon saan mga idol, si Brian Norman naman, rank 5 out of 2,465 kamaboksingero buong mundo na lumalaban sa welterweight division. So, inactive. Ngayon, ilang taon ba ang pagka-inactive? Mahigit 1 taon. Mga 1 year and 6 months, ganon. Oo. Kung nagkamali man ako, itama nyo na lang. Dahil last fight ito mga idol,
December 1, 2023 pa. So, nag 1 year ito noong December 1, 2024. So, ang mangyayari, January, February, March. Nasa mga 15 months nga po or 16 months ang inactivity. So, ano-ano ang disadvantage sa inactivity mga idol? Ang disadvantage po dyan, baka pinasok ito sa tinatawag naman natin na ring rust. Noon saan apektado ang galawan, power at stamina. Sana nakapaghanda itong si Derek Cuevas dahil nga isang malaking oportunidad po ito sa kanyang panig. At syempre sa panig naman ni Brian Norman, dahil magiging ganap siya na world champion dito. Hindi lang sa papel mga idol. So malaking bagay din po ito sa isang bata, 24 anyos, na Brian Norman. So inactivity ang isa sa problema, disadvantage itong si Derek Cuevas. Ngayon, dadako naman tayo sa edad o physical na appearance. Mga idol, 24 anyos lamang si Brian Norman. 30 o 31 anyos si Derek Cuevas. Ibig sabihin mga idol, wala pa talaga sa peak prime ang Brian Norman Jr. So disadvantage po yan. Wala pa sa kanyang peak prime. Noon saan mga idol, katulad ni Saul Canelo Alvarez na palaban kay Floyd Mayweather Jr. na nasa edad na 24 o 22 anyos na sinabi ng maraming eksperto sa boxing na kaya natalo si Canelo dahil wala pa sa kanyang peak prime. Ganun ang So, example lang po natin yung naging eksperyensya naman ni Canelo Alvarez nung napalaban sa isang veterano na si Floyd Mayweather Jr. Ganun pa man. Sa padamihan ng laban ay hindi naman po sila magkakalayo. 29 total fights itong si Cuevas, 26 total fights si Brian Norman Jr. So ngayon, dadako naman tayo sa height, reach, power, kung sino po ang may advantages. So sa height po, kung sakali totoo na 6 foot and 1 inches si Derek Cuevas, malaking advantage sa height, reach nitong si Derek Cuevas. Noon saan, 5 foot and 8, so 6'1 ang kalaban, 5 inches, kung dito po tayo nagkakamali. Napakalaking bagay po niyan. At idagdag na rin natin ang reach nito na kung saan posibleng ipanatili ni Cuevas ang kanyang distansya. Mahirap ang pumasok sa range itong si Brian Norman. So advantage po yan. Height, reach. Kung 5 foot and 9, konti lang ang diferensya. So may laban si Norman dyan. Kung ganun lang, 5 foot and 9. So dyan mga idol, dahil comparison tayo, 50-50. Dahil hindi natin alam kung alin ba talaga ang totoong height nitong si Derek Cuevas. Ngayon, sa power, umaabot po ang knockout ratio ni Derek Cuevas sa 70.37%, consider as a knockout artist. Si Brian Norman naman may knockout ratio na 76.92%, consider din na knockout artist o power puncher. Ganun pa man, kahit kaunti ang diferensya, lamang sa power, lamang ng 6% sa power si Brian Norman. Okay, ngayon, dadako naman tayo sa eksperyensya. Kung sa uri ng kinalaban mga idol, 50-50. Bakit? Bagamat ang mga nakalaban dati ni Derek Cuevas ay mga veterano ikumpara sa kanya nung panahon na nilalabanan niya yan, pero yung mapalaban naman sa huling laban si Brian Norman sa isang nasa top ranking, which is may hawak po sa interim ng WBO dyan sa welterweight division na kanyang tinalo by knockout, by impressive knockout, masasabi natin 50-50 mga idol. Kasi yun lang po ang pinakamatindi na kalaban talaga ni Brian Norman, si Giovanni Santillan. Although, nagngalan ako, katulad ni Jenelson Figueroa Bocachica at Quinton Randal, pero hindi ganong kilala yan. Pero kung ikumpara naman sa panahon na yun, nung sila ang naglalaban ni Brian Norman, mas mga veterano po yan. So 50-50 para sa akin mga idol. Ngayon, dadako naman tayo sa skills. Oo, parehong boxer puncher, pero mas lamang sa hand speed, mas lamang sa liksi, mas lamang sa power, mas lamang sa accuracy, itong si Brian Norman Jr. ikumpara kay Derek Cuevas. Pero yung height, reach,
combination sa power at sa kanyang skills as a boxer puncher, masasabi din natin na may laban po talaga sa skills, which is parehong boxer puncher, itong dalawang maglalaban. Kaya masasabi natin isang mahirap na laban din ito dahil nga sa skills at ang laki nitong si Derek Cuevas, posibleng magpapahirap doon naman kay Brian Norman, mga idol, sa actual na labanan. Pero tandaan natin na dito po sa boxing ay hindi lang po yan palakasan, kundi pautakan na rin. Kung sino po mas mautak sa kanilang dalawa. Paano ma-utilize nitong si Brian Norman ang height, reach, nitong kanyang makatunggali. At sa panig naman nitong si Brian Norman, paano naman, o sa panig naman nitong si Derek Cuevas, kung paano niya maipanatili ang kanyang distansya, which is yon ang kanyang mga kalamangan dyan. Kaya napakagandang laban nito, mga idol. Okay, ngayon dadako na tayo sa ating masasabi kung sino ba talagang Yamado. Para sa akin, mga idol, 55-45 in favor of Brian Norman. Bakit? May laban po talaga itong challenger. O may laban. Kasi nga napakatangkad. Kumagamit niya lang yung kanyang height and disadvantage, combination sa kanyang pagka-boxer puncher, combination sa kanyang power, posibleng mapahirapan niya ang Amerikano. Additional, doon yung ganapin sa bansang Amerika ang laban. Amerikano ang makakalaban ni Derek Cuevas, so advantage ulit ni Kwan. Kaya 55-45, mga idol, ang may bibigay ko. Dahil sa tingin ko makapagbibigay ito ng magandang laban at dito masusubukan ang kakayahan ni Brian Norman. Okay, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Brian Norman by technical knockout, 1-10. Oo, 1-10. Bakit? Posible kasi, naiiral ngayon, sa laban nila, ang inactivity nito si Derek Cuevas, na kung saan posibleng kapusin sa hangin ito doon po sa quarter final, doon sa kanilang mga round na sasagupaan, which is 10th round nga po ang aking target. Posibleng kapusin sa hangin at posibleng ma-outbox sa mga round na yan si Derek Cuevas. Sanhi na pagkatalo by technical knockout or knockout. Ngayon, dahil itong boxing, mga idol, ay hindi porkit labanan ng mga power puncher, labanan ng knockout artist, ay nawi palagi sa knockoutan, hindi naman ganun eh. So, pumawi sa puntusan, Brian Norman pa rin ako dyan. Gamit ang kanyang hand speed, gamit ang kanyang liksi, gamit ang kanyang power, timing at accuracy, posible siya makalamang. At idagdag natin, siya ang kampiyon at doon pa sa kanyang baluarte, gaganapin po ang naturang suntukan. So, knockoutan o puntusan, pabor ako kay Brian Norman. Ngayon, sa panig naman nitong si Derek Cuevas, gamit ang kanyang height and disadvantage, gamit din ang kanyang pagka-boxer puncher, gamit ang kanyang power, posible din niyang ma-knockout si Brian Norman. Mga anong round kaya, Kuya Dong Sports? Siguro 1-10 din po, mga idol. Oo, 1-10 din. Na kung saan, posible niyang madali sa long range suntukan si Brian Norman. Oo. Gamit ang kanyang height, reach, power, posible niyang mapuruhan itong si Norman. Lalo na kung makapag-adjust itong si Brian Norman, Derek Cuevas na mapanatili, ma-maintain niya ang pagpapanatili sa kanyang distansya dito po kay Brian Norman. Ganun po. Kung mapanatili yan ni Cuevas, delikado si Norman na mapuruhan o matatamaan ng mga solidong suntok. Dahil alam naman natin na power puncher, knockout artist din itong si Derek Cuevas. At kung sakali di magawang may knockout ni Derek Cuevas itong si Brian Norman, may chance pa rin itong manalo sa puntusan. Gamit ulit ng kanyang height and reach, power. Posible din niyang mabogbog itong si Brian Norman, mga idol. Sa panig ng challenger, additional ko din po, dapat talaga niyang i-knockout itong kampiyon. Bakit? Dayo siya. Magkaroon ng close fight, delikado siya dyan. So, kailangan niyang i-knockout yan para makapiho sa panalo dahil pagka sa puntusan at close fight, challenger siya, delikado siya dyan. Lalo na't doon gaganapin sa baluarte nitong si Brian Norman ang naturang suntukan, which is sa Las Vegas, bansang Amerika. At Amerikano si Norman. Puerto Rican itong si
Cuevas. Pero isa lang ang masasabi ko dyan, ito po ay umati kabong bakbakan. Hanggang dito na lamang ito anong Sports PH. God bless po sa ating lahat.